good morning, good afternoon, good evening, and it's me again, your Ate Paz. So for today's video ay magbibiyahe na naman tayo. So tayo going to Batangas from Antipolo City. So ayan, pupunta po tayo ngayon sa Batangas City kung saan nandun din po yung aking isang nakakatandang kapatid na lalaki. So bali dalawa po silang lalaki na kapatid ko ay andito lahat sa Luzon. So, yung isa ay andito sa Antipolo kung saan doon kami tumuloy nung pagdating namin galing Cebu. So, ngayon, lilipat na naman kami, pupunta na naman kami sa Batangas kung saan nandun din yung isa kong kapatid. So, ayan, aga kaming umalis para makarating kami ng maaga doon sa Batangas. So, ayan, higa-higa lang ako sa sasakyan kasi malawak yung sasakyan. Malaki yung sinasakyan namin na anong tawag ng sasakyan na yun. Kasi basta ang laki ng sasakyan, tapos dadalawa lang kami dito sa likod. Yung isa, yung anak ng aking pamangkin at ako lang ang nasa likuran. So yung pamangkin ko ay andoon na sa harapan. So ang kagandahan dito sa Luzon kasi ang dami dito mga expressway. So, yung dinaanan namin ay expressway, halos expressway, kaya mabilis lang yung aming pagtakbo sa going to Batangas. So, siguro mga nasa 3 hours yung aming biyahe kasi pag hindi yun expressway ay siguro aabot ng mga 5 to 6 hours yata kasi layo-layo rin yung Batangas from Antipolo, kaya yun. So, eto po tayo na kami sa Batangas City. So, malapit na talaga tayo sa bahay ng aking kapatid. Abangan ang ating pagdating sa bahay nila. Wala pa din sa una. 1993 ko dere. 1 year ako. Kasi dati ay dito ako nag-aaral ng first year high school. So, kaya medyo kabisado ko yung lugar. Kaya lang ang dami na din nagbago. Kagaya nung sa Antipolo, marami din nagbago, dito rin maraming pagbabago. So wala talagang permanent sa mundong ito, di ba? Kaya yan ay kami papunta na sa bahay nila ni Iti Terno. So malapit na kami sa kanilang village, which is San Isidro Village. Ayan, papasok yung mga bahay-bahay dyan. Dati po yan ay isang bakahan. So marami po mga baka dyan. Ngayon ay isang village na. So, mga bahay na ang naandyan. Wala na talaga kahit tayong makikitang mga baka. So yun, malaking pagbabago nga. Ayan, nandito na kami sa gate at hinaharang na kami ng gwardiya kasi hindi man kami kilala. So, yun ang policy nila na bawal nilang papasukin yung mga hindi taga roon. So, tinatanong muna, ine-interview, bakit ganon, ganyan. So, ganon talaga sila dito. So, strict ang guard. Kaya yan, tumigil muna kami at naghanap sila ng mga IDs, mga ganon. So, hanggang stay muna ng saglit kasi hindi naman namin nakontak agad si Iti Terno kasi andon siya sa kanyang work. Kaya yun. Buti na lang at ayan, pinapapasok na kami sa guard. So, ayan, nandito na kami sa bahay nila, Iti Terno. So, pagdating namin, wala si Iti kasi andun nga siya sa kanyang office. So, si Ate Carmen lang ang andyan sa bahay. Ayan, the bird. So, pagdating namin ay kumain kami ng almusal hanggat dumating na rin si Iti kasi nagli-leave siya sa araw na yan kasi samahan niya kami papuntang Monte Maria. Ayun. Talagang Monte Maria yung aming target ngayong araw na to. Kasi napakaganda po doon sa Monte Maria. Kaya samahan niyo ako sa aking video hanggang matapos ito para makita niyo kung ano kaganda ang Monte Maria. Kasi dati nakapunta na ako dyan sa Monte Maria pero hindi pa siya masyadong develop. Hindi pa siya tapos. Parang hindi pa nakasemento yung mga kalsada. Ngayon ay marami nang nag-improve sa lugar. Kaya iyan, pagkatapos namin nag-almusal ay sumakay na agad kami sa sasakyan nila Iti para pumunta na doon sa Monte Maria kung saan doon kami
mag pasyal for today's video. Ayan. Kaso, hindi man kami marunong sa mga, dyan, sa mga sasakyan na yan na paano kami makapasok. wala kasi sa amin yan. Kaya ayun, hintayin muna yung kapatid ko, yung nakaitim na lalaki, siya po yung aking kapatid. Diba? Napakabait na kapatid niyan. So, lahat naman ng mga kapatid ko ay mababait kasi ako yung pinakabunso sa kanila. So, yung mga nakakatanda akong kapatid, lahat naman sila mababait. Diba? Oh. So, ayan, going to Monte Maria. By the way, ito pong aming pupuntahan na Monte Maria ay isang putong shrine. So, the Monte Maria International Shrine Pilgrimage and Conference Center. So, yan po yung aming pupuntahan ngayon. So, ito po ay napaka worth it na i-visit natin dito sa Batangas kasi it only takes about 30 to 45 minutes from Batangas City. So it's situated on the highest point of the barangay Pagkilatan, which has a great view of the sea below and Tingkoy Island. Great way to reflect and enjoy the view as well. So yan, super talaga. This is the second time na nakapunta ako dito. So nung unang punta ko, nafi-feel ko na talaga na napakaganda talaga ng lugar. So how much more ngayon na develop na siya. So 'di ba? Super na talagang ganda dito sa lugar na to. Kaya yan, tapusin natin ang video para Talagang, oo nga. So ayan, nandito na kami kay Monte Maria. Ayan. So yan na nga, nandito na nga tayo sa loob ng statue ng Mama Mary. So super talaga ang laki, amazing. Biruin mo ba na ito yung tallest statue of the Virgin Mary in the whole world, o di ba? In the whole world talaga, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Yun. So ayan, talagang sulitin natin ang pagpunta natin dito. So talagang maswerte talaga ako dahil may kapatid ako na andito sa Batangas na malapit lang dito sa sa Monte Maria. So yung kapatid ko ay halos lagi daw siyang nagpunta dito, halos every Sunday or pagka may may vacant siya na time ay pumupunta talaga siya dito. So napaka-relaxing kasi talaga yung lugar at nakaka-relief ng mga problems, yung ganun. Kasi super ganda po yung paligid niya at saka tahimik. Ito kasi po ay isang pilgrimage center, conference center. So madami din nagpupunta dito. Hindi pa siya masyadong kasi wala pang public transportation yata, kasi wala man ako nakikita dito mga public transportation, parang mga private cars lang ang andito. So yung way of transportation nyo pag kayo gustong magpunta dito is yung private car, mga motor, single motor pwede dito. So wala pa siya kasing wala pang para kasi siyang papasok kasi siya parang nasa pinaka dulo nasa dulo siya ng tawag nun, basta hindi ko ma-explain. Hindi ko siya ma-explain. So yan, kami dito muna sa labas at magmasid-masid ng paligid ng picture. So yun, ang kapatid ko ay pumasok na nilibre pa kami ng ticket. So talagang aakyat kami doon sa taas kasi may ticket kapag gusto niyong pumunta doon sa pinakatuktok. So punta tayo doon. Yung ticket is 150
yung regular, tapos senior and student is only 100. So, di ba, affordable din naman kasi hindi naman pwede na hindi tayo walang entrance fee kasi paano naman yung mga maintenance nila, di ba? This time hindi pa talaga ito tapos yung itong tawag nito, itong Monte Maria. So under pa talaga sila, under in development pa. So marami pa silang ginagawa na mga mayroon ako nakikita diyan na mga para siyang mga rooms na sa baba, yung mga siguro pwede diyan magstay, or yung mga pilgrim na nagka-conference dyan, so siguro pwede dyan. And then mayroon din dyan yung Miracle Glass Walkway. So this time hindi pa siya tapos, under construction, so tinatrabaho. Mayroon ako nakitang nag-try siyang pumasok dyan, siguro ino-authorize siya na mag-vlog doon. Maano na siya, pwede na siyang lakaran, kaya lang hindi pa siya open to the public. Mayroon pa kasi doong nagko-construction, mayroon pa siya doong nagtatrabaho. So hopefully makabalik tayo. Sana naman, Lord, makabalik ako, manalo ka sa luto, o di kaya surtihin ako, o di ba? Para naman makabalik ulit tayo. So thankful nga ako kasi yun, talagang pinasyal kami ng kapatid ko dito. Kahit may trabaho siya, naglilib talaga siya sa kanyang trabaho para talaga kami masamahan dito sa Monte Maria. Kasi noon pa kasi yan, pinaplano ko na talagang pupunta ako dito. So siguro umabot na ng mga 5 years saka pa natuloy yung aking pangarap. So ngayon, tuloy na talaga ang pangarap ko na magbalik dito sa Monte Maria. Sulit naman dahil yan, medyo na siya, develop na siya. Kasi dati, ang dami pang mga bato-bato, so nakakatakot pa siya kapag ka sa gilid, baka malaglag ka doon sa baba, ay punta ka talaga sa dagat. Doon ka pupulutin sa dagat kasi siya, para siyang bangin. So ngayon mayroon na siyang railings, so hindi na siya nakakatakot. So ayan, this time andito na, nakapasok na tayo sa loob ng Mama Mary. Dito na tayo sa kamay ni Mama Mary. O yan, yung pabilog, yan yung kamay na nakikita natin sa baba. Yan yung kamay ni Mama Mary. So dito na tayo nakapatong sa kamay ni Mama Mary. O sarap talaga. Ay nako. Hindi ko talaga ma-express ang aking damdamin. So ito yan. O diba? Dito na kami sa Tok-Tok. So mayroon pa talaga doon sa taas. May may karugtong pa yung heart na yan. Siguro mga rooms din yan. Kasi may elevator naman paakyat. Kaso lang nasira yung elevator hanggang 13th floor yata yun. Kaya naghagdanan na lang kami hanggang sa dalawang floor bago kami nakarating dyan sa kamay ni Mama Mary. So yan, makikita natin yung Isla Tingloy, Isla Verde, may Isla Verde pala. So yan yung sinasabi kong Miracle Glass Walkway. So hindi pa yan tapos. Yan ang pangarap ko next time. Sana naman, Lord, help me, makabalik ako dyan para talagang gusto ko dyan makikita mo sa baba ang dagat, yung parang napaka-thrilling daanan yung barko. So diba, trail na trail, so conquer the fears, ganun. So try natin next time, Lord, sana naman. Mayroon pa doon sa dulo. May cross. Yung parang gruto. Prayer garden. Ano yung Isla Verde? Ayan. Yan ang
sunod pagpapalarin at siswertihin, di Isla makalakad din tayo dito sa Miracle Glass Walkway. Oh, di ba? Super. Ito. Napaka-blessed natin Ayan yung kapag tingloy. makabalik tayo dyan. So, yan nga yung tingloy. Tinuturo namin yung tingloy. May tingloy. So, Tingloy Island and then Isla Verde. So, yung Isla Verde. So, talagang may Isla Verde pala. Akala ko lang sa pelikula yung maririnig ko yung Isla Verde. Ay, may Isla Verde talaga pala. So, ayan, tuloy ang picture-picture namin para sulit ang ating pagpunta. And then, kahit na napakainit, pero, yan, go pa rin ng go. So, hanggang sa na-feel ko na talaga ang init dito. Kasi nasa kami, pinakatuktok, pero tuloy pa rin ang pictorial kahit anong mangyari. Ika-capture natin ang lahat ng moments para ma-keep natin as a memories. Kasi life has no rewind. O, diba? Gunner? 1, 2, tingloy. Ito yung tingloy. 1, 2, 3, tingloy. Di ba naka-video yan? Pero, inano ko. Yung sabi mo yan, ng pindutin ko. Oo, tuloy-tuloy na yan. 1, 2, 3. Oh, yan, tingloy. 1, 2, 3, tingloy. Isa pa, 1, 2, 3. Isla Verde. Oh. Ay. Ako dito, tingloy. Nakaupo na lang sila kasi. Okay. 1, 2, 3, tingloy. Kahit na mainit. Ay, baba na tayo. Init eh. Init kasi. 1, 2, 3, tingloy. Ano mo, against the light? Dito kaya ako. Ayan. Ganun pa rin. Against the light. Parang, dito na lang. Grabe ang Baba ka ng konti. Baba mo ng konti. Para makakita yung mukha mo. Ready, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Ako si picturean mo si. Ayan, going down na kami. Ito oh. So ayan, pababa na kami dito. So sasakay na kami ng elevator. So mayroon kasi dito yung elevator. Hindi naman siguro kakayanin kapag ka nasa talagang hagdanan yung aakyatan mo simula dun sa baba. Lalabas yata yung dila mo sa kakaakyat. Kasi ang taas parang 15th floor yata yun. So, di ba, taas. So, ayan, nasa baba na kami nito sa bali ito yung talagang entrance. Mayroon ditong kainan, mayroon mga souvenirs, mga delicacies. So, madami silang binebenta din dito. Kaya, iyan, picture na din sa sa baba. Tapos, bumalik ako ulit dito sa labas at kasi hindi siya nakakasawang tingnan. Talagang napakaganda talaga kasi yung paligid. Yung makikita mo na ambience, super talaga ang ganda. So, yan. Oh, so ito na yung katapusan ng ating teleserye sa araw na to. So, uwian na tayo. Balik na tayo sa bahay. So, yan. Siguro hanggang dito na lang yung ating video. So, ayan, huwag niyong kalimutan, isama niyo na ito sa inyong mga bucket list. Kapag kayo'y nagpunta dito sa Luzon, yung Monte Maria, the tallest statue of
Virgin Mary in the whole world. O, diba? So, ayan. Super thank you sa aking kapatid na si Kuya Pat at si Ate Carmen dahil talagang pinapasyal kami nila dito sa Monte Maria. Thank you for watching and don't forget share and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye-bye and see you on my next video. I love you all. Bye!